Hello mga guys! So ngayong araw na to ang ating vlog for the day ay i-share ko sa inyo yung ginagawa ko kapag halimbawa meron tayong muscle pain. Halimbawa dito o kaya sa balakang o kaya sa hita, kung ano yung mga pinagagawa natin kapag sumasakit yung ating mga kalamnan. Isang masayang araw, hapon at gabi sa inyong lahat guys. Ano kayong panig ng mundo naroon ngayon? Hello, hello. So yun na nga, i-share ko sa inyo kung ano yung mga pamahid na pinaglalagay ko. Anyway, hindi po to hindi po to sponsored. So i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga products na inalagay natin kapag halimbawa sumasakit yung ating kalamnan. So yan, so yung una sa lahat, i-share ko sa inyo yung itong Tiger Balm. Para siyang salumpas. Kalaban ni salumpas. So ito nilagay ko ngayon sa aking hita. So ipapakita ko sa inyo paano ko to nilagay. So ito 'yon. So ito guys yung Tiger Balm na parang salumpas. Bubuksan natin siya at ilalagay ko sa aking hita. So, yan yung mga nakalagay dyan. So, kung bibili kayo nito, ayan, basahin na lang ninyo yung likod para malaman ninyo kung ano yung tungkol dito sa Tiger Balm na ito. So, ayan. So, ayan guys, buksan natin itong Tiger Balm plaster. So, ayan, makikita ninyo sa front kung saan pwede ilagay itong plaster. So, ayan yung instruction sa likod. Yan yung mga content. At ito naman yung mga plaster na dito itatapal yung kasi meron parang yung mainit, yung mint na para maibsan yung sakit ng muscle pain. So, mamaya papakita natin yun. So, ito yung mga instructions na kung paano gagawin, kung paano ilalagay yung yung nandun sa dilaw na dito, ayan, dyan, nasa loob yung parang mainit na malamig na para yung pain sa muscle. So, gugupitin natin at para makita ninyo kung ano yung laman nito. So, dalawang plaster lang siya. So, pati yung yung mint na itatapal natin dun sa plaster. So, dalawa lang din dapat yan. So, mamasa-masa pa yan sa loob at medyo may siya, para siyang luya na mainit na malamig. So, ayan. So, ayan guys. Instruction and ayan. Puputulin natin yung sa gilid. Alisin natin yung parang siyang sticker. Alisin natin yung sa gilid muna. So, ayan. So, yung makikita ninyo yung parang siya tela, yung ng plaster. So, dyan natin lalagay yung mainit na. Medyo madikit na yan guys, yung ayan, dumidikit na sa kamay ko. So, ayan, ihiga natin dyan, lagay natin dyan para itong itong malamig na ito na parang wipes, parang baby wipes. So, yan mamaya, alisin nyo yan. May plastic na nakatapal dyan. So, pag ikakabit na sa sa balat. So, ayan. Pero, ito, alisin muna natin itong malaking parang sticker na sa plaster. Para, ayan, doon natin lalagay yung yung parang baby wipes na So, ayan, medyo madikit siya at medyo dapat maingat kayo para hindi mag-crumple yung plaster. So, ito na, ilalagay na natin itong parang baby wipes. So, ganyan. Medyo madikit. So, alalayan lang ng dalawang kamay para hindi magusot yung plaster. So, ayan. Nakalagay na at yan. Alisin na natin yung plastic na nakalagay dun sa sa baby wipes. Yan yung magpapaano sa'yo, yung magbibigay ng init sa katawan, sa muscle pain mo. So, ayan guys. Tapos na tayo. So, ayan. Tinapal na natin sa ating hita. Kung saan masakit. So, ganyan ko nilalagay itong Tiger Balm. Yan, sa hita ko yan. So, itong Tiger Balm na ito, actually, hindi ako convincing sa kanya. Kasi, guys, hindi siya masyadong effective sa akin kapag may mga muscle pain ako. At,
siguro katulad din to ng salumpas. Dahil ito plaster nga ito, at kapag inaalis na ito sa balat, ang sakit-sakit. Kasi lalo pag may buhok yung kinapitan nitong plaster na ito, itong balm na ito, ay kumakapit siya. Tapos yung may mga buhok, pag inalis mong ganyan, ang sakit. So, kailangan unti-unti. Dapat hindi bigla. Parang alam niyo guys, yung, di ba meron yung, yung pampaalis ng, ng mga buhok, yung wax ba? Dati. Hindi naman ako gumagamit nun guys. Dati kasi, di ba, tinutubuan tayo ng buhok dito yan, dito, tinutubuan tayo ng buhok dyan. Pero hindi ako gumagamit ng ganun guys. So, yun. Yung mga iba kasi ginagawa, yun, nagwa-wax sila, tapos, parang ganun yung, niya, yung ito, Tiger Balm. So, hindi ako masyado convincing sa ganito. So, yung mga ibang nilalagay natin, meron kasi dito mild, tapos meron yung hindi mild, meron yung matapang, meron yung okay. So ito yung guys, papakita ko sa inyo. Ito yung para sa akin ito yung mild, effervescent oil. So ito, mura lang ito, nabibili sa mga drugstore, sa mga mall. So yan, sa grocery. So nilalagay ko yan. For example, kasakitan tiyan or pero mga mild na pain yun. At ito, kapag halimbawa hindi ako makatulog sa gabi, ginagamit ko ito. Nagpapahid tayo. Kasi kahit paano nakakatulong siya sa pagpatulog. And then, nilalagay din natin itong white flower. Pero tinitipid ko itong white flower kasi itong white flower, mas mahal to kaysa dito. Parang ang presyo nito ay triple nito. So, yan. Ito, nilalagay din natin kapag halimbawa nahihilo tayo. Dito, nilalagay ko yan dito, kaya masakitan siyan, o kaya pag masakit yung mga kalamnan, ginagawa ko, nagmamasahe tayo gamit ito. Ganito rin ito. Ito rin. Kapag halimbawa nagmamasahe ako, minsan ito nilalagay ko. Maganda dito kasi medyo madulas ito. At kapag halimbawa may lamig ka, nakakamdaman mo yung ng lamig. So nakukuha mo yung yung point na dapat masahiin para matanggal yung sakit. So ito yung ginagamit ko rin minsan sa mga ganun. Tapos ito, kapag halimbawa masakit ang tiyan ko, nahihilo ako, masakit ang ulo, ito. Pwede rin sa mga muscle pain, pero ang lang nito ay kapag minasahe mo na yung mo, ay hindi katulad nito kasi may oil, mas matindi yung oil nito. Ang gusto ko kasi kapag nagmamasahe tayo ay medyo madulas siya para makuha ko yung yung lamig. Ito kasi panandalian lang So kapag halimbawa nakuha mo yung lamig at halimbawa minamasahe mo na siya gamit ito, sandali lang siya, mamayang konti maglalagay ka uli ng nito. So, ito ay tinitipid ko rin dahil may kamahalan nito. And then, meron din tayo nito. Ito, gamot inchik ito. Gamot inchik. So, ito nabibili siguro sa mga Binondo. So, tinitipid ko rin siya kasi effective din ito guys. Ay, by the way guys, hindi to sponsored. Sineshare ko lang sa inyo yung aking karanasan sa mga products na ito. So, nagre-review tayo, product review. Hindi ko alam kung ano pangalan ng brand na ito kasi sa, parang China. Parang siya, sa Binondo. Ito yung, kapag nahihilo ka, ito yung nalagay. Nabali na nga, Nabali na. Ganyan kataas yan. Capsule. O pinapahid ko kapag masakit ang ulo ko, bato ko, ito yun. So, tinitipid ko siya kasi napaka-effective niya. Kasi, hindi ko alam saan binibili ito. Baka, guys, alam nyo kung saan binibili mga ganito. Kung yung pupuntahan mo nga store or drugstore o sa mga Chinatown na ba. Hindi ko alam. Basta, i-share nyo sa comment section below kung saan nabibili mga ganitong, capsule na pang inchik kasi to effective ito sa mga masakit ang ulo, ayan, nahihilo ka ito. So yan yun. Tapos meron pa tayo nilalagay na isa, alam ko guys, alam nyo to kung ano to, itong
Katingko. So, mura lang dito nabibili. So, ito siya. Nasa kahon pa talaga. Sabi niya, muscle pain, headache, travel sickness, insect bite, at saka, ano to? Flatulence. Ewan ko na yan. Anyway, so yan siya. Ito. Katingko. Effective din to sa mga muscle pain. Katingko. Maglalagay ka ng ano sa mga masakit yung ano mo, dito mo. Yan. Effective din siya. Matapang din ito pag nilagay. So, kailangan konti lang para hindi kayo parang mapapaso. So, ang white flower din naman, matapang. Pero hindi kasi tapang nito. Ito, mura lang ito kasi sa white flower. So, okay din siya. So, yan yung aking masasabi sa mga pinaglalagay. So, yan yung mga mga pinaglalagay ko sa katawan ko pag halimbawa masakit yung aking muscle. O yun nga, pamisa-misa, nagpapamasahe tayo. Yun. So, ang pamasahe kasi pag nagpamasahe ka, medyo may kamahalan. So, alternatives na lang itong mga pinaglalagay natin sa katawan natin. So, yan. So, kayo guys, ano ba yung mga pinaglalagay niyo sa inyong katawan kapag halimbawa masakit ang inyong makalamnan? So, pwede nyo i-share sa comment section below baka para magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga pinaglalagay nyo sa inyong katawan kapag masakit ang inyong mga kalamnan. Kasi 'di ba, guys, lalo pag halimbawa katulad ko, kasi pag ako naglalaba ay hand wash lang ako talaga. So, pag marami akong nilabhan, ang tendency, sumasakit yung dito, tapos yung likod, kasi naka-yuko. So, yun. So, ilang oras tayo naglalaba? Siguro mga 2 hours, ganyan. Kasi marami nilalabhan. So, hand wash lang yan. Tapos, kapag halimbawa, naglakad tayo ng malayo. Ayan. Isa ring dahilan kung bakit sumasakit yung ating mga kalamnan. At may mga time na kapag kumakain tayo ng mga bawal, o di ba? So yan yung dahilan kung bakit sumasakit ang ating kalamnan. So yun guys, ang ating topic for the day, and maraming salamat sa inyong lahat ng mga sumusubaybay ng aking channel. At dun sa lahat ng mga first timers at napadaan lang, please don't forget to subscribe and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga updated na videos na aking ipapasok, at pakihit na rin yung like button, at pwede kayo mag-iwan na inyong comments sa comment section below. So once again, thank you very much. Always stay safe and God bless. Hanggang sa muli natin pagkikita, kita-kits tayo. Bye-bye!